Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagnining ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kaniyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksin niya ang kaniyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig. Noon din ay nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at takilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maaari ba muna ninyong pakibati ang inyong mga katabi ng magandang umaga? Ayan. At pagmasdan ang kanilang mga mukha, Baka yung iba sa atin parang binagyo pa rin. Linggo na, wala ng ulan. Ayan. Bakit ko kayo inutusang bumati? Para gamitin ang inyong mga mata at tingnan ang inyong mga katabi.
Alam nyo mga kapatid kay Kristo, napakahalaga ng mga mata sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mata, nakikita natin ang kagandahan ng mundo. Kaya nga pinabati ko sa inyo ang inyong mga katabi para makita nyo ang kagandahan at kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga mukha. Sana yung iba sa inyo hindi natakot, Sana talaga namang napuno ng biyaya dahil sa inyong nakita sa inyong mga katabi. Sa pamamagitan ng mata, nasisilayan natin ang liwanag. Di po ba't ang mga kulay natititigan natin? Kaya nga ang sabi sa Meralco, ano yung tagline nila? May liwanag ang buhay. Pero alam nyo, kagabi, habang ako ay nagbabasa sa Facebook, may isang pick-up line na nabasa ako at ito ang sinabi, may liwanag ang buhay, pero bakit kapag nakikita ko ang bill sa kuryente, nagdidilim ang paningin ko? Ayan, talaga namang kahit maliwanag ang paningin, pero pag nakita na ang halagang babayaran, biglang nahilo na at nagdilim ang paningin. Napakataas ng bill sa kuryente. Ayan. Mga kapatid kay Kristo, alam po ninyo, mas may higit na nakakalungkot sa ating kapanahunan. Nakakalungkot isipin na kalimitan hindi natin nagagamit ng tama ang ating mga mata at ang ating mga paningin. Magbibigay ako ng halimbawa, bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Siguro yung iba sa inyo, bago pumunta dito sa simbahan, pagkagising kanina, marami nang nakita sa paligid. Yung iba sa inyo, maaring ginamit ang mata para pintasan ang ating kapwa. Ano ba tong katabi ko? Hindi man lang nagsuklay ng buhok? Ano ba tong katabi ko? Parang hindi naman naligo? Minsan pa nga, ginagamit natin ang mata para pintasan ang kakulangan ng ibang tao o ng ating kapwa. At kapag may kakulangan silang pisikal, agad-agad natin silang nakikita at ang iba sa atin pinagtatawanan pa. Minsan, ginagamit natin ang mata para husgahan ang buhay ng kapwa. Hinuhusgahan agad-agad natin sila kahit hindi pa natin alam kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Tayong mga Pilipino, mahilig tayong mamuna. Samantalang hindi natin nakikita minsan ang ating mga sarili. May mga pagkakataon din na bagamat kompleto ang ating mga mata, tayo naman ay nagbubulag-bulagan sa pangangailangan ng ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo, tampok sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagpapagaling kay Bartimeo. Si Bartimeo, isang bulag at naglilimos. At sa kanyang paglilimos, sa kanyang pagbanggit sa salita ng Panginoon, pinatatahimik siya ng tao. Bakit? Para sa kanila, ang isang bulag walang puwang sa kanilang komunidad. Hindi siya karapat-dapat dahil siya ay isang mahina, pabigat sa lipunan at walang pwedeng magawa o maitulong. Subalit pagmasdan ninyo, mga kapatid kay Kristo, hindi ito naging hadlang para kay Jesus Nazareno. Ano ang kanyang ginawa? Noong si Bartimeo
mas lalong nilakasan ang pagsigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." At ang makapangyarihang tinig niya ang siyang pumukaw sa puso ni Jesus Nazareno. Kaya't noong siya ay tanungin, sinabi niya, "Ibig ko pong makakita." Kaya naman, tingnan niyo ang tugon ni Jesus Nazareno. Agad-agad ipinagkaloob ni Jesus Nazareno ang kanyang kahilingan. Mga kapatid kay Kristo, nakakasiguro ako, marami kayong kahilingan sa mga sandaling ito kay Jesus Nazareno. At sa isang taong may matibay na pananampalataya, walang imposible sa ating Panginoon. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kadiboto natin na may hinihiling at ngayon pa lamang buong pusong nagtitiwala, pinakinggan na sila ng ating Panginoon. Kaya ibigay natin ang mas malakas at pinakamalakas na palakpak sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Pero pagmasdan din ninyo, mga kapatid kay Kristo, napakaliwanag ng binanggit sa Ebanghelyo. Pagkatapos makakita ni Bartimeo, siya ay sumunod kay Jesus Nazareno. Ibig sabihin, pagkatapos niyang pagalingin, hindi siya nagdalawang isip na magpasalamat, magbalik loob, at sundan ang kabanalan ni Jesus Nazareno. Kaya nga kinilala ni Bartimeo ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa kaniyang buhay. Ang biyaya ng liwanag, ang biyaya ng pagpapagaling, ang biyaya ng paghilom, ito ang nagtulak at nagbigay daan sa kaniyang pagsunod kay Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, sa araw-araw ng ating buhay, napakarami po nating natatanggap na mga biyaya at pagpapala. Biyaya ng maluwag na paghinga, biyaya ng pag-iral at mamuhay sa mundong ito, ang biyaya ng pamilya, kamag-anak at kaibigan, biyaya ng maayos na hanap buhay, biyaya ng maganda at mabuting kalusugan. Ito marahil ang katotohanang napakarami nating grasya at napakaraming biyaya na natatanggap natin bawat segundo, bawat minuto, at bawat oras ng ating buhay. Pero ito ang magandang katanungan sa ating pagninilay. Papaano natin nakikita at papaano natin pinahahalagahan ang mga grasya at biyayang ito na kaloob ng ating Panginoon? Lagi po nating tatandaan, mahirap mabuhay na walang mga mata. Ngunit mas mahirap mabuhay ang nagbubulag-bulagan. Huwag po tayong magbulag-bulagan kung nadadala na tayo ng ating mga emosyon. Kung alam natin na ang ating kapwa may kapintasan, kapansanan, o punong-puno ng kahinaan, kagaya ni Bartimeo, tulungan sana natin sila at hindi panghuhusga at hindi katatawanan ang ibig nila, dahil ang kanilang kailangan ang ating
malalim na pangunawa. Hindi po natin alam na sa mga kagaya ni Bartimeo, sa mga taong araw-araw nating nakakasama, nakakasalimuha sa kalsada, hindi natin alam ang kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Baka po kasi mas mabigat pa ang kanilang mga dinadala kaysa mga problema na mayroon tayo sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.